mako-close yung mga prospects natin. Loud and clear po ba ang aking mic, ang aking sounds? So, paki-type din po pala, nasaang lugar kayo ngayon? Ayan, so para alam natin. May mga taga-Pasay, hello mga taga-Bacolod. Ayan, so sige, allow me to share screen na po, no? Saglit lang po. Ayan, para tuloy-tuloy na tayo. So, ayan, so nakikita ko po na may mga Malaysia, may mga Abu Dhabi, of course sa San Juan, dito sa atin, meron din watching from Rizal. Ayan, so marami po. So, sige po, makakapag-share screen na tayo kasi excited din po akong i-share sa inyo etong training natin. But before that, check ko lang po, loud and clear po ba ang aking sounds? Ang aking mic, okay ba? Ayun. Salamat, salamat, no? Ayan. So, ito po ang ating topic. So, hopefully mamaya po marami kayong matutunan with regards to paano nga ba, no? Paano nga ba mag-close ng prospects po natin. So, ako po si TJ. Ang company po natin ay almost 2 or 3 times a week, no? May mga training po tayo sa office natin. And kaya po natin ginagawa yung training kasi madali pong maging member ng IM, madali pong maging part ng IM worldwide. Pero syempre, it's another thing kung paano mo gagawin yung negosyo. So, iba-ibang topic po ito no na dinidiscuss ng mga mentors natin. So, lahat po 'yan atenan natin kasi yan po ang mag-i-equip sa atin. So, sa lahat po ng bago pa lang, lalo na 1 week ka pa lang, o kaya 1 day ka pa lang, we highly recommend na atenan mo lahat ng training sa IM Worldwide kasi po para ma-equip po tayo. Okay? So, is that a deal? Deal po ba sa mga bago? Pakitype naman sa comment section natin, deal. Ayan. So, before po tayo mag-continue, so this will be January, sino nakakalam? January 18. No, magkakaroon po tayo ng ISO. Announcement po muna tayo, no? So, ito pong ISO natin, we have incredible speakers. Ayan, so sa January po ito, hopefully may ticket pa. Kaya kung wala ka pang ticket, kailangan mo nang bumili ng ticket, ha? Kasi yan na naman tayo, no? Pagka nagkaubusan, mahirap na po, no? So, bili na po tayo ng ticket. I know na kahit abroad, no, parang pwede atang maka-attend din, no? So, ayan po. So, let's buy our ticket. So, marami po tayong iba't ibang speakers po na nandyan. Okay? So, and another announcement, kapag wala ka pa ng book nila VP Icon, nila Press AM, it's a must, no? Again, investment po to sa sarili natin. Sana po lahat po tayo magkaroon para mas maintindihan natin yung negosyo natin. Ayan. So, yan. So, makikita nyo po dyan, merong Pocket Mentor, I am a networker. So, ibang klase po ito. Maganda po lahat tayo magkaroon. Ayan. So, konting background lang po sa akin. Ako po ay, before tayong dumako doon sa training natin, alam ko po maraming excited malaman. Oo nga, no? Ano nga ba, paano nga ba magko-close ng deal, di ba? O ano nga ba yung mga makakatulong sa akin? But before that po, ako po ay, bago po ako natuto, by the way, ako po ay taga-Pasig lang. Kaway-kaway, no? Bago po ako natutong mag-business, lalo na po sa network business, sa IM Worldwide, ako po ay naging first-timer din. So, lahat po ng makikita nyong mentors sa IM Worldwide, once upon a time, kami po ay naging baguhan din. Ayan. So, wala rin kaming alam. Of course, may mga na along the way sa journey namin, natuto po kami. Kaya yung mga natutunan namin, yun po yung sinishare namin sa inyo. Ayan. So, ngayon po, kahit papano, no, paminsan-minsan nakakapasok tayo sa top earners ng IM Worldwide. Ayan. Tapos, nakakahit din po tayo ng free car. Meron ba ditong gusto rin makahit ng free car? Pakitype naman sa comment section natin. Pakitype I am next. Naniniwala ka ba na makakahit ka ng free car?
Ayan. So, actually, lahat po yan posible, no? It's just a matter of time, lalo na pagka masipag ka naman, meron kang tiyaga, I'm sure tatamaan nyo rin po yan, no? So, excited ako makuha mo yung free car mo na hindi mo babayaran, fully paid. O, di ba? Next, ayan. So, isa sa lahat ng nagustuhan ko talaga is yung time with family. Ayan. So, I know, no, to some people, parang ano lang to, parang hindi ganun ka big deal, no, sa ibang tao na, kasi nga, nasa Pinas naman sila, kasama talaga nila yung family nila, pero hindi po lahat kasi ganun. So, ako po, I'm very thankful with I Am Worldwide Business, I was able to have more time sa family ko. Ayan. Okay? So, syempre kasama na rin yung mga travel. Tapos, may mga times din na nabe-bless tayo na magandang week. Pero syempre, hindi naman laging, hindi, alam niyo, yung pagbe-business po, hindi laging malakas, ha? May time mahina, may time tama lang. So, ako na, minsan, nakakaranas din tayo ng 239,000 sa isang linggo. Ayan. So, naranasan din po natin yan. Tapos, ayan, sa I Am Worldwide, guys, tad-tad na tad-tad tayo ng ano, no, ng mga travel. Ayan. Kasi, syempre, normally, pag magta-travel, medyo magastos. Pero, ang maganda po sa I Am Worldwide, ibang klase po. Sana ma-experience, no, na lahat ng members natin to, sobrang saya po talaga pag may travel. So, syempre, nakakausap mo mga mentors. Ayan. Tapos po, ayan din. So Singapore, no, nung last time. Baka may mga kasama po tayo diyan, no, nung nag-Hong Kong tayo, nung nag-Singapore tayo, all expenses paid. Actually, ikaw po ang susuko sa pagkain, sa dami ng pagkain. So thank you, I Am Worldwide. Thank you, thank you. And tapos isa na rin po tayo sa Diamond ng I Am Worldwide. Ayan. So, excited po ako sa journey mo. Oh, nanonood ka ngayon sa journey mo ng pagda-diamond. So, excited po ang I Am Worldwide. Makita ka na mag-rank up. Ayan. So, kiniklaim mo ba to, no, na magra-rank up ka rin? Oo naman. Oo naman, dapat, no. Ayan. So, let's move forward po, no, sa topic natin. Ultimate Guide to Closing. Ayan. So, ito po ay may mga matututunan po kayo, no, na madalas pong hindi po ito ay nadi-discuss, no? Bihira po itong ma-discuss ng ganito kadetalyado. So, kung meron po kayong lugar na tahimik, at meron kang earphones, meron kang ballpen, meron kang papel, pwesto ka na, no? Kasi ito pong training natin ay talagang valuable po ito. So, marami tayong matututunan. Okay? So, ano ba yung struggle ko rin po, no, nung ako po ay nag-i-start pa lang din sa business natin, sa network business, sa ganitong business. Although ngayon po ako ay medyo marunong na, pero again, sinabi ko nga po kanina, hindi po ako nagsimulang marunong. Kaya kung hindi ka po marunong pa, katulad kita, alam mo yon, di mo alam yung isasagot sa pag sinabihan ka na wala akong pera, wala akong time, hindi ko naman alam kung kaya kong gawin yan. So, parehas tayo. Okay? Nung bago po ako, hindi ko rin talaga alam ano ang gagawin sa mga objections na yan. I have a fear of asking the sale. May nakaka-relate ba dito? Yung parang hindi ko alam kung paano ko sasabihin yung last step. May nakaka-relate ba? Type nga relate. Type 1, yung mga nakaka-relate po. Ayan. O, tapos ito po, one of my challenge din nung bago po ako, ay yung confidence, no? Hindi pa ako ganun ka-confident talaga that time no nag start ako. Ang meron lang ako yung drive to win. Talagang gusto ko po talagang may marating sa buhay. Ayan. So, yan po ang natatandaan ko po. Okay? So, ang negosyo po natin, especially when it comes sa closing, parang ano po ito eh. Parang susi, no? Kapag ka ikaw ay nagko-close ng prospect, you need iba't ibang susi. Ayan. Hindi kasi pare-parehas po ang gusto ng bawat tao. So magkakaiba po talaga tayo, no?
Meron pong mga prospect na ganito yung gusto nila. Meron ng mga prospect, ganito yung gusto nilang way ng pakikipag-usap po sa kanila. So, iba-iba po talaga. So, naranasan nyo na po bang magkaroon ng maling susi sa pintuan nyo? Sino po nakaranas na yan? Tapos, tinatry mong pilitin buksan, talagang hindi mo mabuksan. Di ba? What will happen po kapag ka talagang pinilit mo siya? 'Di ba masisira yung susi o baka yung pintuan masira, 'di ba? So sometimes sa prospect ganun din, 'di ba? Minsan yung dahil sa ganitong part ka na interest halimbawa sa kitaan, ang gusto mo lahat ng tao kitaan din ma-interes. Tama ba? Pero ang totoo po, magkakaiba po talaga ang tao. So you have to know no kung ano po yung interest nila at kung saan nyo po sila mas effective kausapin. Are you learning po ba mga mentors? Are you learning? Yan. So, ah discuss ko muna sa iyo yung mindset na dapat meron ka kapag ka ikaw ay nagko-close na rin. Pero again, hindi po namin ini-expect na bago ka pa lang, magaling ka agad dito. Kasi po, gumagaling lang tayo sa isang bagay na parati po nating ginagawa. Ulitin ko po gagaling ka sa isang bagay na parati mo itong ginagawa. Hindi ka po gagaling sa kaka-attend lang ng training. Yes, may value po ito. Yes, matututo po kayo. Pero, ibang usapan po talaga yung ginagawa mo talaga siya. So that's why nire-recommend namin talagang i-apply mo to, talagang gawin mo talaga to, no? Para at least ma-develop po yung inyong skills. So number one mindset no kapag ka ikaw po ay nagko-close na ng prospect natin, yung abundance mindset. Yan. So ito ay ano to very vital kasi kapag ka wala kang abundance mindset, mapupunta ka doon sa scarcity na parang feeling mo onti lang ang prospect mo. So mas ano ka, mas naghahabol ka. Okay? So ang abundance mindset, napakarami pong pwedeng alokin. No? Million, billion po ang tao. Naku, mapapagod ka po. Ayan. Tapos, another mindset na maganda na meron ka din, yung mindset ng growth mindset. So, ano ibig sabihin nun? Yung mga pagkakamali mo, yung mga failure mo, you see it as an opportunity for you to grow. So, hindi ibig sabihin na hindi mo na close ang prospect mo, wala ka ng ano, no? Kumbaga, hindi ka na matututo. Okay? So, ang mahirap po dito, you beat yourself. Nangyayari po ba sa inyo to? Type number 2, kung sino po ang nakaka-relate. Sometimes you beat yourself, di ba? Pag hindi mo na pa-join, hindi mo nabentahan, parang you keep on repeating na hindi ka magaling. Okay? So, pero there's a learning, no? May learning po doon sa mga situation po na yon, no? So, another thing, no, emotions on the outcome. Ako sa akin, nag-work po ito. Hopefully, mag-work din sa'yo. Yung expectation ko sa outcome, tinatanggal ko. I just do what I have to do and then ginawa ko na yung best ko. Kung sumali siya o hindi, wala na sa akin. Wala na yung outcome sa akin. Okay? Ayan. So, kasi yan po ang nagiging challenge po ng iba. Masyado po tayong nandun sa outcome na kapag hindi mo nakuha yung outcome, let's say hindi mo na pa jade, no? Hindi mo na pa gold, ano po ang nangyayari? Sige nga, pakitype nga sa comment section natin. Ano po nangyayari kapag kayo po ay sinabing let's just say no, nag-agree na to join tas biglang hindi nag-join. 'Di ba nakakadismaya po? Ayan. And kasad, sabi ni Musi. Another thing is you convince yourself first. Ayan. So, again, wala pa po tayo sa pinaka-topic natin. Sinishare ko lang po ito sa inyo. Ito po yung mindset na dapat meron ka once na closer ka na. Once na closer ka din. Dapat ikaw mismo talaga, convince ka talaga sa produkto natin, sa negosyo natin,
Kasi kapag ikaw convince, lahat ng didikit sa'yo, mako-convince din. Okay? It's like effortless, no? Kasi lumalabas siya sa pananalita mo kasi naniniwala ka talaga. So, ang ganda nga po ng pag-attend mo ng training ngayon kasi talagang mas lalong lalalim ang kaalaman po natin. Okay? So, convince yourself first. Ayan. So, wow, nagtuloy-tuloy na pala tong ano natin, no? PowerPoint natin. So, let's go po dito sa ah, topic na to. Ayan. So, ito actually exciting to, no? Maganda to, maganda to. Ah, although pinag-uusapan po natin ay closing, hindi po kasi sa closing lang nangyayari ang pagko-close ng deal. Kapag ka ikaw ay merong magandang presentation, mas nako-close po natin yung deal. Agree po ba tayo doon, no? Minsan kahit ang ganda-ganda, alam mo 'yon, yung closing part mo sa last part hindi na siya nagiging effective. Kasi yung presentation mo pala, hindi rin siya naging effective. So ganun po ka-vital to, no? Magkakaduktong po lahat 'yan. So ano ba ang goal ng presentation? Ang goal po ng presentation, that's why kailangan po ito talaga mga mentors. Pinag-iisipan po ito. Hindi po ito basta-basta na ano lang, no? Basta-basta mo lang sinasabi yung ano natin, yung business natin. So ang goal po ng presentation also, yes, to share yung negosyo natin, yes, to educate them sa negosyo natin, pero bukod po doon, kailangan po na maano rin, no? Masagot, no? Nakalagay po dito, answer all the objections. Masagot mo yung mga possible objections nila. Hindi na po tayo dadaan sa maraming objections. Pumili na lang ako ng tatlo. Ayan. Kasi pag hindi po natin nasagot ang objections na to, nasa isip po nila yan. Nasa isip po ng prospect natin yan. So again, magkakaiba po ang objections ng mga prospect. Hindi po pare-parehas. Ako, nandun po ako dito sa pangatlo. Can I do it? Nung bago po ako, I have doubts kung kaya ko siya talagang gawin. Okay? So, pero again, magkakaiba nga. So, kailangan during the presentation, nasasagot mo yung wala akong pera, wala akong time, kaya ko bang gawin yan? So, paano ba yan nasasagot? No? For example, when it comes to wala akong pera, pwede ka magbigay ng idea na the company accept credit card. No, sa credit card, pwede pang split payment. 'Di ba? Another thing na sinishare ko po diyan kapag yung kausap ko let's say wala siyang pera. Ang sinasabi ko po talaga, kaya natin dapat gawin. So nire-reframe ko po 'yon, no? Kumbaga, yung meaning, no, na nagiging reason kaya niya hindi gagawin, wala siyang pera. Yun din yung same meaning na binibigay ko sa kanya, kaya natin kailangan gawin. Okay? So, yun po yun. So, pag sinabihan ako, wala akong pera, sinasabi ko sa kanila, that's the reason why mas kailangan natin tong gawin. Ganon din sa time. Wala akong time para sa negosyo, that is why mas kailangan natin tong gawin. Ayan. So, ganon siya. So, sa time naman, good news dahil ano po, no, ang negosyo kasi natin, we can do it kahit part-time. Actually, hindi nga masyado kailangan yung time natin dito. Ang kailangan lang dito, connections. Kasi you have mentors na pwedeng magbigay ng time sa mga presentations. So, all you need to do talaga is to connect yung kakilala mo dun sa mentor mo. So, you don't need a lot of time talaga. Okay? So, kasi pag nakakuha ka ng merong time, yung time niya, time mo rin. Ang galing, no? So, can I do it? So, ako naman, ang lagi ko sinasabi sa presentation ko, kunyari may seminar ako, may kausap ako, sinasabi ko sa kanya, ang maganda sa partnership natin, Mark, ako yung taga-present. Habang bago ka pa lang, hindi ka pa marunong, hindi mo kailangan i-worry kung kaya mo ba siyang gawin. I'm sure kaya mo kasi ako ang taga-present mo habang bago ka. Yan. So, yun po ang sinasabi ko, no? So,
Very vital po ito, no, yung pagsagot ng mga objections kasi pagdating sa last part, wala na yung mga tinik, no? Kumbaga nasagot mo na yung mga possible objections po niya. Okay? So ayan. Ayan. So ano po ang so far ano po ang tumatatak sa inyo sa ano natin sa ating pong topic ngayon. Sige nga, tingnan natin kung ano yung tumatatak. Tingnan natin kung ano yung nagustuhan mo sa pinag-usapan natin. Yan. So, how to answer the objections step by step. Connect your prospect to your mentors. Ayan. Thank you, Musi. Ayan. So, iba-iba, no? Magkakaiba kasi ng talagang yung walang pera. Alam nyo po, ang mga objections, dapat po nasa isip na natin yan. Before pa po talaga yan lumabas, dapat alam mo na yung mga sagot dyan. O, sabi ng isang mentor natin, dapat ikaw daw mismo convince. Yan, believe in your company, believe in your product. That's true. Guys, invest every day to learn. Okay? Kasi minsan po kapag kayo po ay sumali na, akala mo alam mo na. Akala mo convinced ka na. Pero deep inside your heart, marami ka pa rin doubts. So that's why you need to attend training paulit-ulit po. Okay. sabi ni mentor Tongko, sabi niya, yung no money, sabi niya, 10 years ago, same pa rin naman, no money. Tama. 'Di ba? Sometimes po, alam nyo, sa pag-share din ng business natin, may mga na-share tayo na pag pinakinggan mo, masakit yung katotohanan, pero yung po yung totoo. Sabi nga, di ba, the truth hurts, but the truth will set you free. Ayan. So, sige po, pupunta po tayo sa ating skills, no? Dito po sa how to answer objections. Bago po tayo dumating doon sa closing. Ha? Ayan. Kasi very important po to. Although, hindi po kailangan talagang sundin mo yung 1 to 5. Hindi naman kailangan. Kasi minsan, nandun ka agad sa pangatlo, minsan nandun ka na agad sa panglima. Wala naman pong problem doon. No? Ang importante lang po, kasi itong topic po natin ngayon, it's just your guide. Okay? So hindi ibig sabihin na matutunan mo 'tong training natin ngayon bukas sobrang galing mo na agad, no? O kaya bukas ang dami mo na agad pay in. Pero it will help. 'Yun po ang goal ko sa training natin ngayon, just to really help you na magkaroon ka ng guide. Kasi ano nga po, no, minsan hindi po ito na nadi-discuss madalas. No, mga mentors natin, syempre, minsan hindi naman natin natatanong agad, 'di ba? Oh. So at least ito po. So meron tayong ganito. Okay? So how to answer objections step by step. So kasi pag wala kang ganito, ang gulo, no? Magiging magulo po siya. So number one, to always agree. Yung mga objections naman, madalas na natin naririnig, wala akong pera, wala akong time. So you always agree. May point ka, tama ka, nakaka-relate ako sa'yo, 'di ba? Kaparehas kita dati. Yun po yung ibig sabihin nung always agree. Okay? Kasi nga yung iba, hindi nga po nila alam ano yung sasabihin nila. Okay? Number two is to isolate the objections. So, ano ibig sabihin ng isolate? Ibig sabihin, sineseparate mo kung yun lang ba talaga, meron pa bang iba? So, paano yun sinasabi? So, for example, wala akong pera, ang sasabihin ko lang sa kanya, Mark, ito lang ba yung major concern mo or meron ka pang ibang concern? Sa tingin nyo, bakit ko yun sinasabi? Sige nga, gusto ko pong maano, no, kumbaga interaction. Gusto kong makita ko rin ano yung way of thinking mo. Bakit ko yung sinasabi? Kasi baka mamaya sasagot ka sa isang objections tapos hindi lang pala yon ng objections niya. Okay? So, ganun po yon ka-importante. So, Mark, yun lang bang major concern mo or meron pang iba? Let's say wala akong time kasi busy kasi ako. Mark, yun lang ba yung major concern mo or meron pang iba? Okay? So minsan sinasabi ko doon, what if meron tayong solusyon diyan?
Ayan. So, yan yung mga way ng ano, no? Way ng pagsagot. Okay? So, alam nyo po itong sinasabi natin ngayon, mukha lang po itong madaling pakinggan, no? Pero, pag kailangan nyo po talaga itong i-practice kasi pagka nasa prospect na po kayo, mahirap po itong lumabas sa bibig nyo pag hindi po kayo nagpa-practice talaga or hindi kayo kumakausap lagi ng prospect. Okay? So, number three is to unbox. Ano ibig sabihin ng unbox? Unbox is to find out kung bakit niya yon naisip. Let's say yung hindi ako sure kung kaya kong gawin yan. So, pwede mong i-unbox yon. So, paano yun? Paano mo sasabihin yon? Ang isasagot ko sa kanya, bakit mo pala naisip yon? So, just for me to, ano lang, no, to dig deep para mas malaman ko po kung ano yung reason behind that way of thinking. Para mas maintindihan ko po. Kaya mapapansin nyo dito, it's more on questions. Kasi yung question po, mas nalalaman natin yung reason nung ating kausap. No? Mas naiintindihan po natin sila. Ayan. So, bakit mo pala naisip yun? And then, yung reframe naman, ito yung sinabi ko kanina, ito yung kaya natin dapat gawin. Wala akong time, Mark, kaya nga mas kailangan natin tong gawin. Wala akong pera, Mark, kaya nga mas kailangan natin tong gawin. 'Di ba? So, can I do it? Ayan. Yung, 'di ba may objection sa ganon? Kaya ko bang gawin 'yan? Actually, ako po, ito po yung talaga sinasabi ko pag may kausap ako. Hindi kasi ako sure kung kaya kong gawin 'yan. Let's say yun ang objections. Ang sinasagot ko po, actually Mark, hindi mo talaga kaya tong gawin. Nakaka-shock po yung pag sinasagot ko po yung kahit yung kausap ko na siya shock, no? Ang sinasabi ko sa kanya, actually Mark, I think hindi mo nga talaga kayang gawin. Kung, ito yung key dito, kung ikaw lang mag-isa. That is why nandito kami as your part of your team para yung mga may hirap na part maging madali for you. I'm not saying na wala kang gagawin, meron pa din, pero yung may hirap na part, for example, yung mga presentation, bago ka pa lang, kami muna yung sasagot. Okay, yung mga training, dahil di mo alam yung gagawin, bago ka pa lang, of course, hindi ko feeling mo, hindi mo talaga, kahit ako nung bago ako, feeling ko rin, hindi ko kaya. Pero nung na-train ako, now I know what to do, nagiging madali. Parang pagda-drive, 'di ba? Hindi ka marunong sa simula, pero pag nag-ano ka na, nag-training ka na, eventually matututo ka pala. And you don't need alamin naman lahat sa simula. Ang kailangan mo lang malaman lang yung next step. Okay? So hindi kailangan ma-info overload ka. Okay. Ang gusto ko lang yung product, ayoko ng networking. Okay? So, sabi ni Ambel. So, ayan, no, maganda yung question niya. So, you always agree. Actually, Mark, may point ka. May mga iba rin kami na-encounter na yun din ang concern nila. And then, you isolate. No? Kasi nagtanong si Ambel, no? Sinasagot lang natin. So, paano mo i-isolate yun? Yun lang ba yung major concern mo? Wala ka ng ibang concern? So, kung ako, again, dahil this is true experience, no? True experience talaga itong sinishare natin. So, minsan sinasagot ko dyan, curious lang ako, ano pala yung ayaw mo sa network business? Is it yung magre-refer? Or is it yung mag-aalok? Is it yung magbebenta? Or is it yung magpo-post? Ano dun yung part na ayaw mo? Kasi, naku, curious din ako. Ang dami ko na rin na-encounter na katulad mo. 'Di ba? So, sasabihin nila, ayokong mag-refer. Pwedeng gano'n. Pwedeng ayokong mag-post. Hindi natin alam. So, and then, ang sasagot ko sa kanya, what if hindi tayo magpo-post pero pwede mong magawa yung negosyo? Okay sa yun? So, ganun po. Ako yun yung sinasabi ko po. What if hindi ka magre-refer pero magagawa pa rin natin yung negosyo? Okay sa yun? Ang importante po kasi dito, lagi ka lang may sagot. At dapat yung sagot mo, alam mo yun, may logic, no? Kumbaga, yung iba po talaga is talagang product. Nothing wrong naman po kung product yung gusto niya eh. Minsan kasi pag na-convince po talaga yan ng product natin, we are very blessed kasi maganda po yung product natin talaga, no? So, it means, ano po, product pa lang nakakapagpa-join na.
ha? So, sige, okay lang po 'yun. Ipa-try niyo lang po muna sila ng product hanggang sa ma-convince sila. 'Di ba, I'm sure marami na rin kayo kasi sa amin nararanasan po namin 'yan. Ang dami namin na pa-try ng product, nabigyan namin ng sample, and then eventually nag-join sa business. Eventually ginagawa yung business. Okay? So, nothing wrong with that naman po. Okay? So, sabi sabi ni Maria, paano po 'yan, eh, marami na ako na sila na company, wala naman nangyari. So, the point is, paano 'to sasagutin? Eh, no, nakalagay, always agree. Actually, naintindihan kita, 'di ba? Kasi may mga na-meet na rin ako na katulad mo na may mga sinimulan na silang business, 'di ba? And then hindi nag-work, 'di ba? So, ganun po siya, no? And then may naisip kasi ako sagot eh, kasi pinifilter ng utak, eh, wag na lang. Okay, iba na lang, no? So, ah yes, no, naiintindihan kita, may point ka, pero 'di ba normally lahat naman na nagbi-business hindi naman agad nagtatagumpay sa, alam mo 'yon, sa unang start nila ng business nila, 'di ba? Another answer ko diyan is, sa tingin mo ano kaya yung reason kaya bakit ka nag-fail dun sa last na sinimulan mong network business? Kasi I want to know, no? Baka mamaya naman may pagkukulang siya, 'di ba? Oh. Minsan sila mismo umaamin, may na-encounter na ako na ganyan. Sila mismo yung nagsabi na, actually, hindi ko kasi nabigyan ng time eh. And then sasabihin ko sa kanya, pero tingin mo kung nabigyan mo ng time, may chance kang magtagumpay sa network business. Tingin mo. Yung iba naman sasabihin nila, nahihirapan kasi ako magbenta ng product eh. And then sasabihin ko, ano ba yung product na binibenta mo dati? Ano, sapatos. Sa tingin mo, anong mas mahirap ba i-market 'yon, 'di ba? I think. So may mga ano ko, inaalam ko talaga and then I answer, 'di ba? Comparing to daily necessities, I really believe na mas madaling i-market 'to kasi it's it's just change brand. Alam nyo po, ito true story ah. Ito buti na lang ah. Buti na lang. Ito yung topic natin kasi kagabi may kausap ako. So, okay lang ba? Ano ba kayo? Nag-enjoy ba kayo sa kwentuhan natin? Yan. Type 1 naman. Sino po dito yung may napupulot naman kayo? Ayan. Thank you, no? Andyan pala kayo. Salamat, salamat sa mga... So, kahapon may kausap po ako sa isang, I think apat kami, ganyan. Tapos may guest sila. And then yung opening line ko will be, sinabi ko lang po na, di ba, Kuya Mark, no? Sample na lang, Kuya Mark, lahat tayo bumibili ng daily necessities. 'Di ba? Sa grocery, sa convenience store, sa drugstore. Hindi mo lang namamalayan yung pinamimili mong coffee, sabon, pinamimili mong juice, vitamins, at marami pang iba, yung mga chocolate drink nyo sa bahay. Hindi hindi ka aware, daan-daan libo na yan after 5 to 10 years. 'Di ba? So, ang laki na ng ginastos mo dyan na walang balik sa'yo. So, I have a question, sabi ko doon, Mr. Prospect. Okay ba sa'yo yung gastos mo pagkakitaan natin? Yun lang ang sinabi ko sa kanya. Sabi niya, oo naman, di ba? Anyway, so, nasagot ko yung mga objections din niya. On the spot to, nag-withdraw. Binigay sa akin binigay sa akin yung cash. Although silver lang yon, hindi po lahat nako-close ko rin, ha? Huwag niyo pong isipin, magaling po ako mag-close. May mga time din, hindi ko nako-close, no? Pero the point is, alam mo yon, baka makatulong po ito sa inyo. So, kung may pagkakataon naman to, interesado naman talaga siya, edi diretso na. No? Kasi taga Cebu. Sabi ko sa kanya, kung gusto mo Mr. Prospect, pwede kang mag-join ngayon, send mo sa akin yung pera, padala mo sa akin, pwede kang mag-withdraw, tapos yung product mo pick upin mo sa Cebu kasi pauwi ka naman ng Cebu, di ba? Ganon. So ganon po siya. Kasi minsan po kasi kung nandiyan na yung pagkakataon, 'di ba? Doon na, no? May mga time din naman na hindi mo mako-close on the spot. Okay lang, importante po nag-try lang po kayo. Kasi minsan marami po talagang gusto na mag-start din. Okay? So, next is
yung answer. Ayan. So, of course, kung ano yung possible solution dun sa mga objections. Ang objections kasi madalas hindi totoo. Madalas wrong belief. 'Di ba? So, marami pong ganon. Pero kung marunong po kayong sumagot kahit papano, napapaisip po yung mga inyong prospect. Ayan. Okay, so give you example. Lagi kong ini-example si Mentor Jerby, no? Narinig ko to sa kanya kasi there was this one time na nabanggit niya, sabi daw nung prospect niya, ikaw kasi magaling kang ano magsalita kaya alam kaya kumikita ka sa ganyan negosyo. Kaya nagwo-work sa iyo yung negosyo na yan kasi magaling ka magsalita. Okay? So, yun yung objections nung prospect. Maaaring, di naman daw siya magaling, di ba? So, kaya hindi siya sure kung magagawa niya yung negosyo. So, sige po, type 2. Sinong gusto marinig ang sagot, no, ni Mentor Jerby? So, yung reframe niya. Maganda to, maganda to. Ang sagot niya, yun nga. Sabi niya, tita. Sabi niya gano'n. Yun nga, tita. Yun nga yung maganda dito. 'Di ba sabi mo, magaling ako. So, ibig sabihin, lahat ng ipapakilala mo sa aking prospect, makukonvince natin. 'Di ba mas maganda ngayon kasi magaling ako. Pag nag-partner tayo, mas marami tayong mako-close na deal. Kasi sabi mo, 'di ba magaling ako. Yun nga yung reason eh. Kaya nga ang ganda ng partnership natin kasi marunong na ako. And then you pause. Yan yung mga importanteng ano dito ah. Then you pause. Huwag kang magsalita. Ipaprocess mo sa kanya yung sinabi mo. Sometimes po kasi talagang wala na silang masasagot doon. Kasi it makes sense yung sinabi nyo po. And then, ang last na sasabihin mo na lang doon, nandun ka na sa close. So, ano tita, gusto mo ba mag-gold ka o gusto mo platinum? Okay? So, doon natatapos yung wording mo. Okay? So, sobrang technical to mga mentors pero pag nagagawa mo to parate, nagiging parang ano ka na lang, parang flow ka na lang, no? Ayan. So, hindi naman sa walang option yung silver. Pwede pa rin naman kahit copper, wag po tayong mamili, no? So, depende lang po talaga yun sa kausap nyo. Okay? So, eto na po. Ayan. So, punta na po tayo sa sorry, ano ko lang po tong ano ko. Ay, sorry. Okay. Tumatalon tayo agad sa color. Ayan, okay. Ayan. So, ito po yung the trust builder close. So, tayo mga builder, this will help us para mas makapag-close pa tayo. Ano ba yung importance nito? So, pagdating po dito sa uh, way ng pakikipag-usap sa mga prospect natin, you have to understand yung tinatawag na concept ng trust. So ano po yung trust, no? Ano po 'yan eh. 'Di ba merong ang book, no? Ang title ng book is High Trust Selling. So according to the book, you don't need to get the sale. All you need to do is to get the trust. Kasi po kapag kayo po ba nakaranas sa kayo ng ganun? Yung may binibenta sa inyo, pero dahil nagtiwala ka na sa tao, kayo po ay bumili. Ako kasi madalas ganun din po ako. Pagka ako po ay nagtiwala na sa tao, wala na po yun. Tuloy-tuloy na po yung tiwala ko. Bibili na po ako. Mas sa kanya na ako kukuha, no? Kaya the goal is to be transparent, di ba? Yung maayos ka, katiwa-tiwala ka, hindi ka nang hahype, hindi ka nagsisinungaling. So, yun po, very vital po yun sa negosyo po natin. You listen more to syempre din yung iyong pananamit. Ayan, so medyo kahit papano, nagiging maayos din yung ating pananamit. Kasi whether we like it or not, sometimes ang tao po talaga tumitingin sa panglabas na anyo. No? Tapos you show leadership. Ay, okay? So yan din po, nakakatulong din po yan sa pagbibuild ng trust. Ayan. So, you don't do this naman no dahil lang as a script, no? Hindi mo naman 'to ginagawa dahil lang para makabenta ka. Hindi, di ba? Pero as a person, kasi alam nyo sa negosyo natin sa IM, ito po talaga yung maganda dito, you grow.
you grow as a person, no? You become a better version ng sarili nyo po. Ayan, so pakita mo yung leadership mo. Kasi people are looking for leaders, mga mentors. Pakitype nga po, people are looking for leaders. So if you want to close your prospect, you have to show na ikaw ang leader nila, na may plano ka para sa kanila. Tama ba? Kasi kung gusto mo lang siyang bentahan, pwede rin naman. Kaya lang, iba yung may leadership quality. Kaya nga may mga training po tayo, kasi ang gusto po ng company po natin, maging leader ka. Hindi ka lang maging follower. Hindi ka lang maging taga-benta. Hindi ka lang, alam mo yung taga-pagpa-pay-in. Magiging leader ka. Okay? Pakitype nga po, I am a leader. Kung naniniwala ka, magiging leader ka, no? So, when you're trying to close, again, have in mind, katiwa-tiwala ba yung pinopost ko? Katiwa-tiwala ba yung pananamit ko? Katiwa-tiwala ba yung, what else? Yung pagsasalita ko? Katiwa-tiwala ba yung pagkatao ko? Ayan. So, very important po yan. Then, another thing sa pagko-close is to ask questions. Ayan. So, eto, gustong-gusto ko to kasi, I love parang ano no, maintindihan talaga yung prospect. Gusto ko talaga maintindihan saan siya nanggagaling at kung paano ko siya tutulungan. So, using the power of questions. So, ito rin po ang nakakatulong. Although mamaya, may mga ituturo tayo kung paano nyo sila makuklose. Pero, you have to understand them muna. That's why you need to have questions. Ayan. So, by the way, I really appreciate po lahat na nagko-comment ha. Kasi para akong nasa seminar room talaga na kaharap talaga kita. Thank you, no? Na-appreciate ko. So pag ako po, pagka meron po akong prospect, ang una kong tinatanong, bakit ka pala na interes? So I give you example. Let's say si Rowena. Rowena Bulala. Hi, Rowena. Let's say prospect ko si Rowena, nasa coffee shop kami. Ang una kong itatanong, first meet pa lang namin, kamay, di ba? Hi, Rowena. Thank you sa time mo. And then, ito na yung itatanong ko agad sa kanya. Simula pa lang po ito Curious lang ako, Rowena. Bakit ka pala na-interest doon sa shinare ko sa'yo? So, ang tawag po dito is upfront close. Okay? Hindi naman siya upfront close pala. So, it's upfront questions na lang. No? Upfront question. Okay? So, sa tingin nyo, bakit kaya ako siya tinanong ng ganon? Sige nga po, pakitype nga dyan. Tingnan natin kung ano opinion mo dun. Bakit ko siya tinanong na bakit ka pala na interes? Sige, antayin natin sa comment section. Ayan, ayan, okay. By the way, no, sa mga nagko-comment, kaya rin ako tumitingin kasi baka mamaya nag-hang na ako, no? Hindi ko alam kung maayos yung internet ko. For pain point, okay, deepest why, totoo yun. So, malalaman mo ngayon, saan siya na interest. Okay? So, yon. Para alam mo rin kung paano mo siya kakausapin, tama. Tama po yung mga tina-type nyo. Sometimes po kasi, yung sasabihin ng iba, kasi nabanggit mo yung second income eh. Alam mo naman, sa hirap ng buhay ngayon, 5 pa yung anak ko. Ting! Nagigets niyo po yan? So, nalalaman mo ngayon, paano mo siya tutulungan? Kumbaga, parang doktor, di ba? Ang doktor, hindi ka naman, pagdating mo sa doktor, di ka naman bigyan ng resetahan ka agad, di ba? Or gagamutin ka agad. Hindi ganun yun. May tanong muna yung doktor kung ano yung nararamdaman mo, saan ang masakit. Tama ba ako? So, saan ka na interest? Okay? So, okay, so yun yung mga question. Pagdating naman sa last part ng mga presentation, ano yung nagustuhan mo? Kunyari, na-present ko na yung business, ano pala yung nagustuhan mo sa pinresent ko sa'yo? Naku, curious lang ako. Kasi ako, nung diniscuss sa akin to, actually, yung kitaan yung nagustuhan ko. And then you ask that question, di ba? Ano yung nagustuhan mo? Kasi kung ano yung nagustuhan niya, medyo dun ka a-angle. Ayan. Okay? So, and lastly, no, pagdating dito sa another parang nuggets wisdom natin when it comes sa pagko-close is yung consultative. So, yung consultative is
It's a position, it's a mindset na nagko-close ka pero you're there to help. So sa akin medyo mas effective to. I know there are some mentors na medyo magaling talaga mag-close, on the spot lahat. Ako medyo nandito ako sa side na to. Yeah, mas effective sa akin to. So, I don't know sa inyo, no? Importante lang naman alam nyo yung iba't ibang ways to close, no? So, ako, I focus on consultative selling. Whenever na meron akong presentation, I'm there to educate, not to sell. Ganon yung approach ko. So, naniniwala kasi ako pag napaintindi ko sa kanya na talagang naintindihan niya, kahit hindi ko siya i-close, sasali siya. Are you learning mga mentor, no? Focus ako sa prospect needs, 'di ba? Tapos yung discovering kung ano yung mga challenges niya in life, 'di ba? And pinuposisyon ko yung sarili ko na may alam ako. Okay? Na leader ako sa ganito. Pinapakita ko sa kanya na knowledgeable ako. Ayan. So, ginagawan ko rin siya ng game plan. Ayan. So, pagsali niya, gagawan ko siya ng game plan. So, yan yung consultative selling. So, pag yan naramdaman po ng prospect nyo, mas gusto kasi nila sumama sa taong may alam eh. Ayan. Kaya nga, guys, we recommend talagang lahat ng training ni IM, panoorin po natin, no? Tignan po natin lahat yan. So, lalo na yung mga training ng founders natin, the best po talaga. Ako hanggang ngayon, pinapanood ko pa ulit-ulit. Kasi gusto ko makonvince ako para lahat ng didikit sa akin, convince din. Ayan. Tama si Jane, sabi ni Jane, less ang pressure. Correct. Kaya, sometimes yung vibe ko, pagka meron po akong prospect, yung vibe ko is like, hindi ako eager to close. Hindi ako eager makabenta. Meron akong ganong vibe on the next, I think mga 3 to 5 minutes na nag-meet kami ng prospect. Ganon lang yung vibe ko. It's very chill. Very chill talaga. As in, wala akong masyadong excitement. siguro kasi personality ko rin, no? May binabagayan din, no? Okay. Okay. So, nandito na tayo ngayon sa color personality. So, kasi marami na po nagsasabi na meron pong 4 na klase ng tao. Gusto niyo ba matutunan to? Grabe, exciting to. Ay, sobrang excited ako share sa inyo to. So, meron daw 4 types of personality, no? Yung iba tawag nila dyan this, yung iba tawag nila dyan color. So, for now, let's do the color personality, no? So, meron po kasing yellow, blue, and red. And, ay sorry, nagkamali ako dito, no? Hindi ko na-type yung red. Pero, it's actually red, no? Ayan. So, dito muna tayo sa yellow. Okay? So, yung yellow, malalaman nyo po kung sino yung kausap nyo. Ayan. So, meron kayong advantage, no? Pag alam nyo po itong color personality, alam nyo na, ito pala yung kaharap ko ngayon. Kasi malalaman mo, ang yellow kasi is very loud, no? Kumbaga, colorful po ito. Ito yung mga tao na talkative, energetic, 'di ba? Yung talagang they always kumbaga they want fun, no? Ganun po sila yung body language nila masyadong magalaw, 'di ba? Pagka-chat mo sila, ang daming emoji, 'yan. Tapos they love talking. So mahahalata nyo po 'yan, no? Kaya pagka may prospect kayo, naka-sense kayo ng mga ganito, it means yung kaharap mo, it's a yellow personality. Okay? So, how to sell to them? They love stories. So, pagkausap mo sila, again, mga mentors, alam ko iniisip mo, no? Iniisip mo, nako, matatandaan ko ba to pag may kaharap ako? Actually, maaring hindi. Pero at least, unti-untiin mo lang. Kung ano lang yung, ba, kahit papano, may idea ka na. Kasi medyo, again, mahirap nga siyang, mahirap matandaan to pagbago ka. Pero, at least you have something na parang assignment mo, no? Simula ngayon. So, paano mo sila kakausapin? Have a positive vibe then, no? Let them talk, no? If you have a sincere compliment, you compliment them, di ba?
So, yun yung mga ways kung paano mo sila mas mabebentahan. Alam nyo, importante kasi to, kapag ka hindi mo kasi alam na meron palang personality yung kausap mo, na for example, yellow, red, or green, ang pwede pong mangyari is, hindi mo ma-close yung deal. Malaki ang chance na maraming nasasayang sa'yo. Are you learning, mga mentors? Kasi hindi mo to alam eh. Kumbaga, basta ano ka lang, no? Basta tira lang, no? I'm not saying hindi effective yon. Alam nyo, marami pa rin kayong mapapajoin kahit ganun. Kasi ako naniniwala ako, everything will work if you work. So, pag masipag ka, it will work. Okay? So, make it light, make it fun. Yan, pagkaharap mo sila. Yan ang way to sell to them, no? So, yan yung mga yellow. Ito po yung i-avoid nyo. Ito yung mga i-avoid nyo sa yellow. Yung masyadong mahaba ang presentation, masyadong boring, masyadong seryoso. Pagkausap mo sila, wag mo sila bibigyan ng mga negative na vibe. Yung tipong, grabe no, ang gulo na talaga ng bansa natin, wala na talaga tayo pag-asa. Yung alam mo yon, nakaka-down. I think kahit sinong personality, no, hindi maganda, no? Oh. So, ayan po ang yellow personality, no? Yan po ang way, no, kung paano nyo po sila kakausapin. Now, let's go naman dito sa blue. So, ang blue naman, ito naman yung mga analytical. Ayan. So, mararamdaman nyo rin yan pag may kausap kayo, masyadong detalyado. Yung may nalagpasan ka lang, may pinapabalik. Yan. Pag medyo tumatagal ka na, medyo gumagaling ka ng bumasa ng taong kausap mo. Okay? So, ganun po yan. So, ano sila, no? They value accuracy, quality. They preferred yung mga structure, masyadong organized. Yan. So, yan po. Yan po yung blue. Ayan. So, actually, ako may sa, ano ako dyan, may touch ako ng blue. Ano ako eh, blue and red ako. Yan. Pwedeng dalawa po, no? So, at least malalaman po natin. Mabusisi, ayan, tama. Okay? So, sa this, I think ito yung C. Ayan. So, how to sell to them? Lead with research, evidence, di ba? Testimony, also nag-work din. Yung step-by-step guide, yung talagang clear sa kanila, yung gagawin nila, mas gusto nila yon. So pagkausap mo sila, may mga ganun ka, may mga evidence ka, may mga comparison ka, may mga testimonials ka, di ba? And then you talk in numbers. Ayan, gusto nila yan, yung numbers. Yung kinukompute. Yan. So ganyan po ang mga blue. Kaway-kaway ang mga blue. Yellow, type nga, number 1, yung mga yellow. Perfectionist, that's correct. Blue din yan. Type number 2, yung blue. Tingnan natin. Tingin mo na, nasan ka kaya? Okay. So, things to avoid, yung mga oversell na hype, di ba? Yan ang ayaw ng mga blue. Yung alam nilang, malabo namang mangyari yung dinidiscuss nito. Sobra namang mangako to, di ba? Ayan. Tapos, ini-skip yung mga incomplete. No? Incomplete yung mga data na binibigay mo sa kanya or information. Yan, medyo naaano sila doon. No? Nawawalan sila ng gana. Okay? So, maraming blue. Ayan. So, hindi ko lang na ano, no? Nagkaroon lang ng error dito, pero it's a red. So, kitang-kita naman sa color. So, kaway-kaway ang mga red, no? Sa this taman, etong mga red. Okay? Yung connection nawawala. Okay, I'm sorry, no? Humihina yung internet ko. Pero, nandito pa rin ba ako? Can you type 1? Type 1? Okay, thank you. Okay, so yung red, madaling mabasa po ito. Kasi ramdam na ramdam mo sila. So sila yung competitive, 'di ba? Hindi nagsasayang ng oras, talagang alam mo yun, laging gigil, laging may goal. Madali lang silang normally ito yung pag na-meet mo CEO na rin ng isang company, manager na rin, or probably top earners na rin sa real estate, top earners na rin sa insurance. Okay? So may mga success history po sila.
Okay? Type number 3, sino dito sa tingin mo red ka? Red. Okay? So, how to talk to them? Paano ka mas magiging effective para mas ma-close mo yung deal for them? Respect their time. Medyo conscious to sa time. Ayaw nito na nagsasayang ng oras. Ayaw nito ng paligoy-ligoy. So, highlight, no, yung leadership. Although leader na to mga to, they also love to follow a leader. So, you show leadership. Yan ang gusto nila. Yan ang hot button po nila, no? Competition, they love competing. They want to test kung hanggang saan sila, hanggang saan ang kaya nila. Oh, you talk about result. Mapapansin nyo to, no? Kapag red ang kausap nyo, magkano kinikita ng top 1? Magkano kinikita ni ano? Maganon sila, no? Ganyan ang mga red. Kasi they want to know. Yan, ganun po ang mga red, no? They want to break records. Yan ang mga red. Ayaw niya, gusto niyang history maker. 'Di ba? Kaya pag kausap mo yung mga red, normally ang words mo sa kanila, together we can make a history. Yan. Kasi totoo, alam nyo mga red talagang ano yan, hindi nagpapatalo kasi ang mga red, ganun po kasi talaga sila, no? Okay, so things to avoid. Guys, ang ganda nito. Ako na-appreciate ko tong training na to. Nakikinig din ako sa sarili ko. So, small talk, yung mga unnecessary chit-chat, yan, medyo ano sila dyan, di nila feel yan. So, overloading with too much details, yan, medyo ano din sila, hindi naman sila, medyo ano sila, alangan sila sa ganyan. Kasi ano sila eh, rara sila eh. Tara, gawin na natin agad yan. Sige, kausapin na natin si ganito, no? Parang ano to, yung mga red, medyo parang may ADHD dito, no? Talagang, gawin na natin agad. Di ba? Gigil, ang bilis, no? Mabilis mainip. Kailangan may action lagi. So, things to avoid, yung indecisive ka pagkausap mo sila. Yung parang, alam niyo po yon, parang hindi ka makapag-decide yan. So, medyo na-off sila sa mga ganun. Okay? So, next is, nagmali-mali na, no? Ayan. So, red daw yung iba. Si Dadel, Mentor Dadel, red ka. Okay, so etong green naman, so, patawarin nyo na lang ako sa mga mali sa PowerPoint ko, no? So, etong green naman, ito yung sa this is S. No? Ito yung madali lang, medyo madali rin tong actually, hindi pala, no? I think ito yung medyo mahirap, no? Kasi, ano sila, no? Very light sila. Sila yung mga tao na mahina ang boses. May encounter na ba kayong ganito? Yung, yung mga nasa coffee shop, tapos tahimik lang, di ba? Pagka nagsasalita ka, they just love to listen, no? Ang sarap kasama nito mga to kasi kung I ka, tapos ang makikinig sa'yo, di ba? Kung yellow ka, tapos ang makikinig sa'yo, green, di ba? Ang sarap kasama nun. Kasi eto, lagi talaga makikinig sa'yo, hindi ka i-interrupt. They don't want to bother anyone. They are so grateful. They always say, thank you, thank you, thank you. Lagi silang gano'n, no? Ganon sila. And then they care a lot, no? Kumbaga, ano yan, pagka nag-uusap kayo, lagi silang manonotice mo, si ano, umuulan na, ganon. O sila ano, may ano dun ngayon na. Yan, so concerned sila. Okay? So ang green is, of course, ang mga way ng pakikipag-usap mo sa kanila is, I will be with you even and after you start. They want assurance. So ang mga bibitawan mo dito, mentor, yung salitang, ito very vital po ito. Ako, I always say this, and not only I say this, I do this. So kapag kayo po ay may mga napapasali, kaya po talaga kailangan nyo pong gawin talaga, no? Talagang kailangan, hindi lang po to sinasabi, ginagawa. So ang lagi ko po sinasabi, pag kayong kausap ko green, Mary, huwag ka matakot mag-dealer kasi tutulungan kita. Yung pong word na yun is very vital kasi assurance ang gusto rin ng tao. And wag mo pong sabihin lang yun, kailangan gawin mo talaga. Okay? So they love support system, yung nandyan ka, hindi mo sila papabayaan. So hindi mo to kailangan gawin mag-isa, 'di ba? So and then yung family very ano sa kanila yan, very very important sa kanila, no. Maganda tong negosyo natin, Mr. Prospect, kasi this will provide a long-term passive income para sa family mo. Okay? So, ganun po siya. So, you give them
time to make decision. Okay? So, things to avoid. I'm sure may encounter na kayong ganito. Ito kabaligtaran ng red, they don't want competition. Okay? Kaya medyo ano sila dyan, no? Pag binabanggit mo yung mga healthy competition, medyo ano sila, na-off sila. Na-off sila. Okay? Parang marami nakaka-relate ah. Sige nga, paki-type nga. Ano ba? Natatouch ba yung personality mo dito, no? Ayan. So, ako kasi parang blue and red ako, no? Dalawa. So, I hope may natututunan po tayo, no? Kung paano natin kakausapin, paano natin i-close yung mga prospects po natin. Okay. So, ayan. So, let's go dito po sa topic natin na how to close. By the way, no, sa mga bagong pasok po, yun po yung pinag-uusapan natin. So, let's talk about I am close. So, ako kasi, pagka nagko-close din po ako, talagang I'm really proud na I am worldwide ako. Kayo po ba? Nararamdaman niyo po ba yon? I really believe we have the best products in the world. Ang ganda ng pricing natin. We have the best marketing plan in the world. Grabe yung conviction ko, no? Hindi ko lang ako nararamdaman, pero ako talaga, I really believe sa lahat ng, alam mo yun, sa lahat ng sales ko. Naniniwala talaga na we have the best marketing plan in the world. We have the best owners in the world. Do you believe that? Di ba? Yun talagang really after talaga sa'yo, no? Hindi ka lalamangan, hindi ka, alam mo yun, iba eh. Iba talaga. Iba talaga kapag ka ang owner merong Lord. Kapag may Diyos ang owner, nako, whew, hay, grabe talaga. Wala akong masabi, no? So, what do I mean by I am close? Uh, what I mean is, hindi ako yung bida. So, I'm sure meron po tayong mga mentors dito na medyo, ano no, napuposisyon natin yung sarili natin na yung taong kausap natin sasali because of us. Yes, sometimes ganun po. Pero ako naman, ang ginagawa ko pag may kausap ako, ang bida dito yung I am. Ganun yung mindset ko. So, less stress on my side. Kasi I just point kung gaano kaganda yung I am. Hindi kung gaano ko kagaling. Nakukuha niyo po ba to mga mentor? So, I just point, ang ganda ng product, ang ganda ng marketing plan, ang ganda ng incentive. Grabe po, di ba? Pag inisip mo guys, taon-taon ang incentive sa IM. In the future, pwede mong tamaan ng house and lot for free. So sabi ng iba, kahit 3 years mo tamaan yan, 5 years mo tamaan yung house and lot, or 10 years mo tamaan yan, libreng bahay pa rin yun. Kailangan sipagan mo lang. Saan ka nakita ng ganun? Di ba? So, that's why I call it I am close. No? Binibida ko po talaga yung company po natin. Yun po talaga. No? Kaya siya sasali because of I am. Because of the community of I am. Because of the system of I am. Di ba? Okay. So, next, assumption close. So, ito namang assumption close, ina-assume mo lang, no? Assumptive close, ito yung ina-assume mo yung kausap mo ay interesado. Okay? Ina-assume mo na gusto niyan sumali. Ganon. So, yun po ito, no? Kasi kapag ka you have a doubt, I'm sure mga mentors alam yung ibig ko sabihin. If you have a doubt sa puso mo, lalabas yan sa pakikipag-usap mo. Alam mo yung hindi mo siya mapa-join kasi deep inside your heart, meron kang duda. Okay? So that's why yung inuna ko nga po, 'di ba? You have to convince yourself. And then after nun, 'di ba? Lahat ng didikit sa iyo, makukonvince din 'yan. So assumption. So ito yung ako ang ginagawa ko sa assumption, let's say prospect ko si Mark, ang sasabihin ko sa kanya, Mark, ano ang gusto mo? Gusto mo bang mag-gold package o gusto mo mag-silver? Ika-cash mo ba o plano mo i-credit card? So, guys, kailangan mo lang sabihin yun.
Wala ka na dun kung oo ba siya o hindi. Basta kailangan mo lang sabihin yun. Kasi kailangan yun eh. Pag hindi mo kasi sinabi yun, it's like you have a doubt. So yung doubt na yun, dahil nagdududa ka, yung kausap mo nagdududa rin. Naranasan nyo na po ba yung may taong kinakabahan, tapos nung dumikit sa'yo, pati ikaw kinabahan? Naka-experience na kayo ng gano'n, di ba? Yun po yun. Kung, kung ano yung nararamdaman mo, nararamdaman din niya ng kausap mo. Kaya very vital po dito, mga mentors, ikaw. Ikaw po ang vital dito. Kasi once na you have the certainty, you have the belief, na ano yun eh, na nararamdaman yun ng kausap mo. Naaamoy yun ng kausap mo. When you are selling your belief. Pakitype nga po. You are selling your belief. Ngayon yung belief kasi, hindi yan nadadaya. Lumalabas talaga yan kung totoong naniniwala ka, talagang iba yan. Di ba? Para sa negosyo natin, hindi po madadaya ang belief. Ang totoong naniniwalang aasensyo sa IM, ang totoong naniniwalang maganda ang IM sa kanya, ang hataw niya todo. Kaya minsan kapag ka meron kang member, naranasan nyo na po ba to? Yung may member ka, lahat na ng push ginawa mo, lahat na ng follow-up ginawa mo, tas alam mo yung hindi pa rin siya, ah, hindi pa rin siya humahataw. And ang reason doon, kasi hindi talaga siya naniniwala deep inside. Meron siyang duda. Kasi ang totoong naniniwala, humahataw. It's a result. Yung paghataw, it's a result. Ang totoong naniniwala, hindi ka lang ng alarm clock, magigising. Ang totoong naniniwala, hindi ka lang sabihan mag-invite. Ang totoong naniniwala, yan yung mga taong kahit na kailangan na matulog, hindi makatulog. Are you learning, mga mentor? That's why, develop your belief, no? Invest time sa sarili mo na aralin mo. Ako, I give you assignment. Lahat ng training nila, VPI ka nila, Press AM, panoorin mo talaga. Panoorin mo talaga para maintindihan mo talaga from the source ng IM. Bakit to, ano no, bakit maganda yung negosyo natin. Okay? Okay, next natin, testimony close. Ayan. 'Di ba, mga mentors, sino po may testimony sa product? Type 1? Type 1 nga po. Sino yung mga may testimony sa products? Okay? Testimony sa income? Ayan. Yan lang. Have that in your mind. Have that in your mind na kapag meron ka mga presentations, meron kang kausap, dapat may nakaredy kang dalawang testimony sa product, dalawang testimony sa income. Then, alam mo yung story kung paano ikwento. Guys, ang negosyo natin, kwento-kwento lang. Ang negosyo po natin, wala tayong babaguhin sa ginagawa mo rin dati. Di ba dati nakikipagkwentuhan din kayo? Di ba araw-araw nakikipagkwentuhan ka, wala ka pa sa IM, nakikipagkwentuhan ka. Wala ka pa sa IM, nagpo-post ka sa social media. Wala ka pa sa IM, gumagamit ka na ng coffee, ng sabon, ng chocolate drink, ng juice, ng vitamins. Lahat yan ginagamit mo na rin before IM. So, nung nag-IM ka na, wala kang babaguhin. Yun pa din. Iba lang yung brand mo, yung kinukwento mo lang about IM. 'Di ba? So, kwento-kwento lang po ito. Kailangan lang marunong kang magkwento. Take note ha, hindi mag-convince. Hindi ko sinabing dapat marunong kang mag-convince. Hindi. Dapat lang marunong kang magkwento. I give you one story. Kasi lagi ko po itong kinukwento. I'm not sure kung nandito po siya sa Zoom. Meron po ko isang kaibigan na hindi ko po alam high blood. Okay? Kasi minsan pala yung mga taong high blood pala, okay yung itsura. Di ba? So, nung inalok ko po siya ng business,
ayaw niya ng business. Naka-encounter na kayo ng ganon? Ayaw niya yung business. Inalok mo, ayaw ng negosyo. Okay? So, nung inalok ko siya, ayaw niya. Pero, for some reason, buti na lang, naisip ko before going sa kanila na magdadala ako ng product kasi gusto ko siya bigyan ng sample. Pero hindi ko alam na high blood siya. And after 3 days, nag-message po sa akin. Ang sabi niya, saan yung office nyo? So nagulat ako, sabi ko, ano nangyari? Bakit siya na-interest, di ba? Bakit niya tinatanong saan yung opisina? So, nung nagkita po kami, kinuwento niya po sa akin na nagpa-check up siya. Sabi ng doktor, everything is normal kung ano daw ang ginagawa niya. Inamin niya na nag-try siya mag-barley. So, with the help of doctors, sabi sa kanya, baka hiyang ka dyan, tuloy mo yan, di ba? Alam niyo po ba, siya po ay marami maintenance to yung mga losartan, yung mga, I forgot yung tawag, di ako familiar, pero yung mga amlodipine ba yon mga ganon? Marami siyang maintenance. Guys, take note to Ngayon po, wala na siyang maintenance. For 2 years, walang maintenance. Napalitan, yung maintenance niya ng mga gamot naging barley. Everything is okay sa kanya. Last few months, tinanong ko pa siya kung talaga bang wala ka ng iniinom na mga maintenance. Siya mismo nag-confirm sa akin talagang wala na, hindi nga rin daw siya makapaniwala. So I always share that testimony. Kasi ano yan talagang actually madami. I'm sure mga mentors marami na rin kayong testimony narinig no, pero ang dami ko na rin na yung personal ko talagang ako mismo may interaction, kakaiba talaga. Hindi po ako sanay sa product testimony. Hindi ako sanay. Kaya pag nakakarinig ako talaga na ako mismo yung nagbigay ng sample, sobrang naa-amaze ako. So pakitype po, people buy testimonies. People buy testimonies. So that's why if you want to close more, you have to tell testimonies. Okay? So, trial close, ito yung namimigay ka ng sample. Bigyan ko po ulit kayo ng assignment, mamigay ka ng sample. Huwag kang magtipid. Kumita ka ng 5,000, yung 1,000 itabi mo, ibili mo yan ng coffee, ibili mo yan ng barley, kung ano man ang pwedeng ibili dyan, and then you give sample. Doesn't matter kung 3 sachet lang yan, 1 sachet lang yan, give sample. Marami kang mapapajoin pag namimigay ka ng sample. Okay? So that is trial close. Ayan. Nurture close. Well, actually ako lang ang nag-imbento nitong nurture close na to, pero ako ay talagang naniniwala dito. So what is nurture close? Ang content po kasi ay napaka-importante sa social media. So we are very blessed na marami pong ginawa ang I Am Worldwide, ang company natin ng mga content. Sobrang dami natin product testimony at yung mga commercials natin na may mga endorsers, mga billboards. Na-appreciate nyo ba yun mga mentors? Can you type yes kung na-appreciate nyo po yun na ginagawa ng company natin? Na sobrang, alam mo, hindi ko na nga alam ano i-upload ko So, sobrang dami. Di ba? So, nino-nurture. May mga prospect po tayo, hindi agad sasali. Okay? May nakaka-relate ba dito? Pero eventually sasali sila pag nakita nilang consistent ka at lagi ka nagpo-post. Huwag naman yung magpo-post ka once a month. Isipin mo, ika-copy-paste mo na nga lang yung mga content natin. Once a month ka pa nagpo-post. Once a week pa. Baka pwede kahit once a day. Di ba? So, again guys, pati yung caption pwede mong kopyahin na rin di ba? So, remember this. Visibility equals profitability. The more na nakikita ka nila, the more na aalala ka nila. The more na eventually sasali sila sa'yo. The more na mako-close mo yung deal. Okay? So, sabi ni May Ann, every 4 hours by VP Aika. That's correct. Di ba? So, okay, so nurture close po, no? Napaka-effective din sa akin yan. So, another closing strategy is yung scale close. Yan. So, medyo matagal na tong scale close, pero napaka-effective pa rin.
So, eto po mga sinishare ko sa inyo para at least next time na may kaharap kang prospect, may masasabi ka na. Kasi nga po, pagka wala kang masabi, it's like, di ba, mas sayang eh. Sayang yung mga prospect na nakakaharap mo na hindi mo close. Okay? So, dati every 2 hours mag-post, so, 'di ba? I think tama po 'yung sinabi ni VP Aika, no? Let's follow you every 4 hours, 'di ba? So, okay. So, yung scale close, let's say ang prospect mo ang pangalan si Mark. Ang sasabihin mo lang sa kanya, Mark, tapos na yung presentation na, ito po yung scenario. Tapos na yung presentation, ang next na sasabihin mo sa kanya, Mark, in a scale of 1 to 10, 1 meaning hindi ka sasali, hindi ka na interest. 10 ibig sabihin gusto ko na mag-join ngayon. In a scale of 1 to 10, nasaan ka? So, sasabihin niya 3, sasabihin niya 5, sasabihin niya 7, it doesn't matter. Ang next na sasabihin mo sa kanya, ano yung kailangan kong gawin para yung 5 maging 10? Ano yung kailangan mo pang makita para yung 7 maging 10? Okay? So, yun po. So, ang tawag dyan is scale close. Okay? So, yan po. Napaka-effective din po niyan. Napaka-effective din. So, assurance, actually, yun na pala yun, no? Iba pala yung na-type ko kanina. Yun na pala yung assurance close. So, urgency close. So, another way to close yung prospect natin. So, ano naman itong urgency close? Ah, effective din po ito. So, actually, ako hanggang ngayon, ginagamit ko po ito. Ito po yung kapag nag-join ka ngayon, maganda rin po ito na share nyo sa prospect nyo. So, paano po yan? Ganito po. Let's say, nag-dealer ka. Nakakabit ka agad sa amin, no? Kasi kami yung part na ng company. And then, yung mga sumasali sa ibang araw, nalalagay po yan pa ibaba. Kasi bawal pong maglagay ng mga dealer sa taas. Lahat po yan pababa. Now, kung hindi ka muna magjo-join, of course may ibang tao munang sasali. Di ba? Kasi every day po yan, every week yan, may mga nagiging part ng IM, di ba? Now, syempre sa ibang araw, sa ibang linggo, may mga iba rin magjo-join. Now, after 6 months, nung na-realize mo na decided ka na, gusto mo na mag-join, saan ka namin ilalagay? Dito na po sa bandang ibaba. Wala pong masama dito kasi marami pa rin po kayong mapapa-join. Okay? Marami ka pa rin mabebentahan. Hindi naman nauubos ang tao. Alam mo, Pilipino pa lang, 120 million na tayo. Lalo na, lalo na ibang country, sobrang daming tao, di ba? Now, after 6 months nag-join ka, nilalagay ka dito sa bandang ibaba. Marami ka pa rin maaalokan. Kaya lang, sayang yung mga tao na nauna ka sana, kaso naunahan kanilang sumali. Paano kung masisipag sila? Sayang wala kang financial benefit. Ikaw, ang sipag mo, ang swerte po nila. 'Di ba? Kaya lagi ko sinasabi sa mga nakausap ko, kung busy ka ngayon, posisyon ka lang muna. Para at least yung ibang nagjo-join nasasalo mo. 'Di ba? O, malay mo, after 2 years, ready ka nang gawin si IM. O, kung nalagyan ka na ng mentor mo, o, di kahit papano, kumbaga, nasalo mo yung, kumbaga, yung benta ng buong team, nasalo mo. 'Di ba? So, yun po ang kagandahan ng pagpuposisyon agad. So, lagi ko nga sinasabi, sasali ka rin pala, pinatagal mo pa. So, yan po yung mga binibitawan kong linyahan kapag ako po ay trying to to close po yung ating prospect. Okay? So, I have a question po muna sa inyo. I have a question. Ano ang tumatatak sa'yo o nagustuhan mo sa lahat ng dinidiscuss ko sa ngayon? Pakitype nga po. Okay, unilevel ba tawag doon? Sabi ni ano. Okay. Sige po. Ano yung medyo nagustuhan mo? Okay. Ayan, baka nawawala yung internet ko. Ayan, okay pa. Yung personality daw na gusto ni Joe Malin, no? Si Nars lahat. So, pili kayo na ma-apply nyo, ha?
Yung trust builder daw gusto nila, personality. That's good, no? Trial close. Guys, again, kailangan ma-apply, no? Ma-apply natin to. Ma-apply natin. Okay. So, as I end, no? Very quick lang yung training natin. As I end, I want to share this, no? Itong topic na to. This is the power of vision. 'Di ba? Sabi nga, without vision, the people perish. 'Di ba? Ibig sabihin, nawawalan tayo ng aksyon, nawawalan tayo ng gana pag tayo po ay walang vision. Kaya po ako, although marami pong nakikinig ngayon na bago, ang nakikita namin, hindi po mga bago. Ikaw na nakikinig ngayon, hindi bago ang tingin namin sa'yo. Ang tingin namin sa'yo, ikaw ang future diamond ng IM Worldwide. Ikaw ang susunod na magsasalita sa mga big event natin. 'Di ba? Ikaw ang susunod na magiging inspirasyon sa community natin. 'Di ba? Sa mga members natin. So vision is very important kasi nga po pagka wala po tayo niyan, mas malaki ang chance na mag-fail tayo. So again, kailangan nakikita natin yan, dinidevelop po natin yan. Lahat po ng mga naging top mentors ngayon na malalaki ang grupo sa iba't ibang country, sila po yung simula pa lang, nakikita na nila, pinapangarap na nila na sinasabi nila, one day magiging top earner ako. And it happened. Kasi they have that vision. Di ba? Okay. So, next. Ayan. So, talking about this vision, guys, ako po naniniwala na kahit na maraming challenges no sa business, lahat po yan part. Naniniwala po ako magiging inspiration ka balang araw. Lahat po ng pinagdaanan mong pagsubok this 2025, nako, balang araw. Nako, excited akong ang sarap marinig yung story mo, no? Na marami kang mai-inspire. Sometimes po kasi hindi rin nakaka-inspire yung, alam mo yung wala ka naman challenge na dinaanan. 'Di ba? Balang araw po ikaw magsasalita sa mga big event natin. Nakakakilabot po yan, no? You have the opportunity to inspire other people po. Marami po ang mababago ang buhay because of you. Ulitin ko po maraming mababago ang buhay because of you. 'Di ba? So ano pa po? Balang araw po, ito po ang magiging future mo, mapapasama ka, no? Sabi ng iba, ayoko sumikat, okay lang. Dahil na-appreciate ka ng IM Worldwide, dahil marami ka na-inspire, it's a way of saying thank you ng company natin, ilalagay ka sa billboard. Dapat pangarapin mo yan. Dapat gustuhin mo yan. Di ba? Kasi that will happen to you, mga mentors. Hindi lang dahil sa'yo. It's also to inspire other people. Kasi yun naman po ang purpose po natin sa business po natin. Hindi lang naman po ito yung kumbaga para lang umasenso tayo. Hindi lang. Kasi marami rin pong mababagong buhay along the way. Along the way po, no? Sa paggawa po natin ng business natin. Huwag po sana nating isipin na para sa atin lang ang negosyong ito. So it's our mission to share po ang hope. Okay? Tumutulong po tayo sa mga tao sa pangkalusugan at pangkabuhayan. Ang dami pong tao ang may challenge sa pangkalusugan. Hindi po lahat may maayos na pangangatawan. May produkto tayong pwedeng makatulong. Ang dami pong tao ang nagkakaedad na walang ipon. Marami pong tao ang gusto ng OFW na gusto na mag-for good, pero hindi makapag-for good kasi nga wala po silang kikitain. So, makakatulong po tayo doon. So, yan po ang ang 6 pillars ng health o ng kayamanan. Hindi lang po talaga pera. Ano pa po? Financial health, spiritual health. Yan po ang kagandahan sa IM Worldwide. Naniniwala po tayo na success without God is the ultimate failure. 'Di ba? So success comes from God. 'Di ba? Minsan akala natin ang success comes from me. My wisdom comes from me. My hard work comes from me. Akala mo lang 'yon. So what do we believe in, no? Sa IM Worldwide. We believe na si Lord ang magaling. 'Di ba?
So yun po ang maganda po sa IM Worldwide, yung spiritual health natin also, no, nurture din po. Ano pa po, yung mental health natin. Kung dati negative thinker ka, dito magiging positive thinker ka. 'Di ba? Oh, yun po ang nangyayari. Kumbaga yung mind mo nagkakaroon na ano siya, kumbaga yung environment mo nagiging positive. Nagkakaroon ka ng clear thinking. Yung consciousness mo mas tumataas. Yung mental health po natin. Yan po ang maganda sa IM Worldwide. Naniniwala po tayo na yung emotional being natin, yung mental health natin ay importante. So pinaniniwalaan din po ng company po natin yan. Ano pa po? Yung relational health. Ano po yung relational health? Ito po yung relationship natin, no, sa mga friends natin, kamag-anak natin, family natin, yung mga loved ones natin, 'di ba? Na naniniwala po ang IM Worldwide na we value that, 'di ba? So together, 'di ba? Sabi nga, ang success mas masaya siya kapag ka na i-share mo siya. 'Di ba? Tsaka yung journey papunta po sa tagumpay, hindi lang po yung destination ang importante. Importante rin po yung mga kasama mo. Ang sarap pong makita na balang araw, yung mga leaders mo, kasama mo sa billboard. Sige nga, grabe, excite ako. Sino po dito naniniwala ka balang araw, makikita mo ang muka ng mga leaders mo na nandun ka, kasama ka rin, at kasama ang mga leaders mo sa billboard sa EDSA. Di ba? Ibig sabihin, natulungan mo sila. Oh, ano pa po? Lastly, no? Yung legacy health. Yung maraming nabago ang buhay because of you. Guys, that is possible with IM Worldwide. Hindi ibang klase po ito, talagang mababago mo yung buhay ng taong isasama mo dito. Dahil hindi lang po siya about money. Yung matulungan mo siya, to siya din makatulong sa iba, grabe po ang domino effect. The world will change because of you. Grabe, ang bigat nun. It's possible, mga mentor, sa vehicle natin sa IM Worldwide. That is possible, no? So, yun po ang kagandahan. No? Kinikilabutan din po ako sa mga sinishare ko. So, talking about vision, i-share ko lang po to sa inyo para medyo ma-inspire po tayo. Ito, meron po tayong isang distributor, isa sa mga members ng IM Worldwide. Familiar po ba kayo sa Unilevel? Baka lang po may mga hindi pa nakakaalam. Ito po yung dashboard niya. Ang Unilevel po, ito po yung binibigay every month. Ako po, kaya ko po ito pinapakita sa inyo kasi dito po ako na-inspire. 'Di ba? Lagi ko po itong tinitignan. Sabi ko, balang araw. 'Di ba? Mangyayari din sa atin yan. Naniniwala ba kayo? Sige. Type 1 nga kung naniniwala ka, balang araw, 'di ba? You can do more, no? So, imagine, no? Ito po yung 1% up to the 10th level. So sa mga hindi nakakaalam, 'di ba yung mga members nyo po nagbebenta, bumibili, meron po kayo diyang 1%. Depende sa package na binili mo, depende sa rank mo. Kaya nga maganda, dapat tumataas yung rank mo. So imagine mo na lang 1% lang po ito ha. Halimbawa may bumili ng isang box ng barley, meron siyang 5 pesos. Pero kahit 1% lang yan, 5 pesos lang yan, tinan mo naman yung 1 month niya. 900,000. Pwede na? Neto yan ha, neto. Walang rent at wala rin pinapasweldo. Okay? Ganyan kaganda ang negosyo natin. 'Di ba? Oh, grabe, isipin mo yan pag nangyari na sa'yo yan. Ang tawag dyan, passive income. Ako kasi believer ako ng passive income talaga. Sobrang taas ng belief ko sa passive income. I truly believe na ang freedom nasa passive income. Okay po ang active income, lahat po tayo, 'di ba, dumadaan po diyan. Pero dadating po ang panahon na magkakaedad po tayo at hindi na natin kaya magtrabaho. Kaya dapat ngayon pa lang, siniseryoso mo na ang IM Worldwide business mo. Okay? So, 'di ba we have 13 ways to earn? Ito pa yung isa po niya. Ang tawag naman dito, residual sales commission. So, magkano yung residual sales commission niya ng isang distributor natin?
792,000. Ano naman to? Ito po yung, di ba may members ka, bumili ng product, may unilevel ka doon. Tapos yung pinamili nila, nagmamatch pa. Nagpe-pair. Pag umabot ng 1,000 points, the company will give you 2,000 pesos. So kung yung package po natin nagpe-pair, yung reorder ng product nagpe-pair din. So may 900 kanina plus almost 800,000. Magkano na siya? Paki-type nga po. Kung yung mga magagaling sa math, magkano na yung total nun para ano lang natin. 1.7, that's correct. 1.7 million. Isang buwan. Product reorder po ito ha. Okay, last. Ito na po. Ang tawag ay Unilevel Leadership Commission. Ito na yung last. Kasi po, we have 3 ways to earn sa product reorder. So ano yung Unilevel Leadership Commission? Let's say, meron kang leader, si Mark, yung first level mo, si Mark, si Patrick, si Carl, si Liovi, for example lang, yan yung mga first level mo. Lahat ng kinikita nila sa Unilevel, meron kang 20% pag Sapphire ka. Pagka Ruby ka po, hanggang second level nila, lahat ng na-refer nila. Pero pag Diamond po kayo, hanggang fourth level. So meaning, yung na-refer mo, kunyari, 10, yung second level nila, 100, yung third level nila, 1,000, yung fourth level nila, 10,000, lahat ng kinikita po nun sa Unilevel, meron ka pong 20%, 10%, 10%, 10%. Guys, kailangan maintindihan mo to. Sobrang laki nito. Kaya nga, importante. Pakitype nga po, magra-rank up na ako. Pakitype po, magra-rank up na ako. Sige po. Kasi pag diamond po kayo, hanggang fourth level. Kaya magkano po yung income ng isang distributor natin? Almost 800,000. Kasi 786 to eh. So para i-round off na lang natin. Almost 800,000. So kung may 1.7 kanina plus 800,000, magkano na siya? Pakitype nga po para malaman natin kung magkano. 2.5. 2.5 million per month. Product reorder. Grabe no? Kaya guys, huwag niyo pong iismulin no, yung mga copper dyan, yung mga user dyan. Keep on sharing, no? Kasi 5 to 10 years from now, grabe. Grabe po ang magiging unilevel mo. Grabe po ang magiging passive income mo sa product reorder. Kaya po ako dito po ako na-amaze kasi po ang product reorder, halimbawa katulad na lang ako. Grabe po, yung coffee. Addict po ako sa macchiato. Sa barley, sa gummies, di ba? Isipin mo, choco barley, lahat po yan. Hindi po ako sinasabihang uminom. Kaya po maganda pag dumami po ang user nyo. Kaya kasi kahit tanungin ko po kayo dito, yung mga coffee lover po nakikinig. Di ba coffee lover ka din? Ikaw ba sinasabihan ka pa bang uminom ng kape? Di ba hindi na? Sinasabihan ka pa ba uminom ng barley? Kung para sa health ng katawan mo yon or ng family mo? Hindi na rin. So hindi na po hihinto yan. Grabe. Ay, sipin mo 2.5 million per month. Net. Kaway-kaway mga negosyante nagigets to. Neto. Isipin mo wala pa yung binary. Reorder pa lang yan. So that is a vision mga mentors. Huwag tayo mapagod mag-share. Hindi lang para kumita. Bonus na nga lang to eh. Kasi basta ginagawa mo yung negosyo, nag-enjoy ka, di ba? So, ganun po kaganda ang negosyo po natin. So, I hope, no, may na-share po ako sa inyo na talagang magagamit natin sa negosyo natin. So, I declare, no, lahat po ng nanonood ngayon, magra-rank up na. 2026 is your year. Ngayon po, preparation lang po yung 2025. So, I'm sure, ikaw na nanonood ngayon, ikaw ang magda-diamond this 2026. Hindi ka man nag-diamond this 2025,
2026 is your year of diamonds. Hindi lang ikaw, pati ang mga leaders mo. Okay? So, that's it. Thank you for your time. Let's do I Am Worldwide everyday po. Again, this is TJ Villanueva. I am proud agents of hope and I am worldwide. Thank you for